Dear Lady Love TV. Desire and Love, My Police Officer. Tunghayan na po natin ang 17 bahagi. Napatunganga na lamang si Niana sa ganda at laki ng bahay na hinintuan ng tricycle na sinakyan nila ni Ana. 3-story iyon na may malalapad na terrace sa buong 2nd floor at 3rd floor. Nakabukas ang mga ilaw. Parang marami ng mga tao sa loob niyon. Nilingon siya ni Ana. Diyan ang party? Oo, sagot nito. Bumaba ka na, bilis. Bumaba siya ng tricycle pagkababa nito. Mataas ang nakapalibot na bakod. Nang kumatok si Ana sa gate, ay agad silang pinagbuksan na nakabantay roon. Ngumiti ang lalaking nagbukas ng gate pagkatapos siya nitong pasadahan ng tingin. Sa palagay niya ay kinilabutan siya sa pagkakangiti nito. Pasok ka, Niana, sabi sa kanya ni Ana na papasok na sa bahay. Nagmadali siyang sumunod sa kaibigan. Huwag kang magugulat sa mga makikita mo ha. Medyo daring ang mga tao rito. Magtatanong pa sana siya kung anong ibig sabihin ni Ana nang makita niya ang isang babae at isang lalaki na naghahalikan sa gilid ng pinto. Ang kamay ng babae ay nakahawak sa crotch ng lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita kung saan naman nakasuksok ang kamay ng lalaki. Dali-daling ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon bago pa siya napagkamalang ng boboso. Kahit pa nga mukhang nagsushow naman talaga ang dalawa. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay marami na rin siyang nakitang kapareho ng eksena sumalubong sa kanya. Parang bigla siyang napasok sa Sodom and Gomorrah. Ana, napalingon si Niana sa babaeng tumawag sa pangalan ng kanyang kaibigan. Naka-miniskirt na maong ang babae na halos hindi umabot sa gitna ng hita. Nakangiting sinulyapan siya nito. New recruit? Tanong ng babae. Hindi, special yan. Paberong tinampal ni Ana sa braso ang babae. Kaibigan ko. Jen, si Niana. Niana, si Jen. Nginitian siya ni Jen. Kakaiba ang party niyo rito. Sabi niya, sabay lahad ng kamay sa babae. Tinanggap ni Jen ang kanyang pakikipagkamay at saka siyang nginitian. Oo nga pero nag-e-enjoy ang lahat ng tao rito. Huwag kang mag-alala dahil walang magtatakang ipagkalat ng mga events dito. Feel free to get to know the other guys and girls. Napakagatlabi si Niana bago napasulyap sa nag-iinuman, nagsasayawan at naghaharutang mga bisita. Nasa full swing na ang party gayong wala pang 8:00 ng gabi. Kumain na ba kayo? Tanong ni Jen. Itinuro nito ang buffet table na puno ng pagkain. Kumain muna kayo. Nagpasintabi sila Ana sa babae at lumapit sa mesa. Nasaan ang may-ari ng bahay? Siya ba? Tanong ni Niana. Parang glorified caretaker/girlfriend siya ng may-ari. Sagot nito na binigyan siya ng plato at ng mga kubyertos. Kumain ka muna. Nasaan yung totoong may-ari? Nagsimula na siya maglagay ng pagkain sa kanyang plato. Parang masasarap lahat ang mga yon. Bigla siya nagutom sa kabila ng kalaswaang nakita niya. Hindi naman siya ganoon ka-naive. Lalo ngayong may sexual experience na rin siya. Pero hindi pa rin talaga niya maiwasang mashock sa mga nakikita niya sa paligid. Nasa London, sagot ni Ana. Naunang naupo ang kaibigan papunta sa sofa sa Sala Grande. Baliwalang kumain ito sa tabi na naghahalikang babae at lalaki. Kung wala rin siyang naririto, bakit pa siya magpapaparty? Hindi naman siya mag-e-enjoy. Pinaisod niya si Ana. To her amusement, nag-straddle ang babae sa lalaking kahalikan nito kaya nagkaroon ng espasyo. Napailing na lamang siya at tumabi na kay Ana. Itinuro nito ang isang corner sa itaas. May surveillance camera doon na konektado sa internet. Siguradong nanonood ang may-ari kasamang ilang kaibigan niya. Inay ko, mukhang live show pala sa kanila ang nandito. Bulalas niya. Alam ba ng mga tao rito ang tungkol sa camera? Ngumiti si Ana. Sa kabiglaan na niya. Ang iba oo, ang iba hindi. Lalo na mga baguhan. Pero may iba rito na pabalik-balik. Gusto nilang na-video. Ano ba yan? Exhibitionism ng trip nila? Ay, Diyos ko. Hindi na alam ni Niana kung matatawa o kakabahan. Tayo, anong gagawin natin dito? Tanong niya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata.
Huwag mong sabihing may plano ka rin makijoin sa mga ganyan. Ngumiti ng pilya ang kaibigan. Bakit hindi? Enjoy na rin kahit papano. Lalo na pagkatapos tayong ikulong ng Mark na yon sa bahay niya. Napangiwisin niya na may mali na sa sinabi ni Ana. Sinasabi ba nito na na-traumatize ito sa pagkakakulong nila sa bahay ni Mark? Samantalang hindi naman mukhang narattle man lang ang kaibigan sa pagkakakidnap. Huwag mo akong iiwan dito, bruha ka, sabi na lamang niya. Pinipilit niyang itaboy sa isip ang masamang kutob niya. Baka mapagkamalan ako. Tapos, bakit? Natatakot kang mabuking ni Manong Pulis sa ilalim ng tulay? Hindi naman niya mabu-view yan eh. Pay-per-view to. Humagikik pa ito. Ngaling-ngaling sipain niya ang kaibigan. Binilisan lang niya ang pagkain. Ewan ko sa'yo, basta bilisan mo na lang ang pagkain at kailangang umuwi na agad tayo. Baka hanapin tayo ng pulis sa ilalim ng tulay at hindi tayo makita. Patay tayong dalawa. Relax. Ano ka ba? Sabi ni Ana sa kanya. Kadarating lang natin eh. Hindi pa nga dumarating yung boyfriend ko. Namimiss ko na siya. Pagbigyan mo muna ako. Napaingo siya. Sige, basta kailangan by 10 o'clock umuwi na tayo. Akin na yung cellphone ko at ite-text ko si Mark para huwag siyang mag-alala. Naku, huwag na. No, protesta ni Ana. Sabay kip-kip sa bag nito. Kapag tinatanong niya kung nasan ka, siguradong sasabihin mong nandito ka. Hindi ko ipapaalam sa kanya. Pilit ni Niana. Nilahad niya ang kanyang kamay. Sige na. Ibigay mo na sa akin yung cellphone. Ite-text ko lang siya para huwag siyang magalit ng husto. Inismiran siya ng kaibigan. Huwag na, mag-enjoy ka na lang dyan. Kumain ka. Lahat ng tao rito may fair game. Pero kapag may nakipagkilala sa'yo na hindi mo type, sabihin mo lang na you're taken. Naisip niya si Mark. Napabuntong hininga siya. Sorry, Mark. Napatingin siya sa hagdan. Napansin niyang may umaakit sa second floor ng bahay at pumapasok sa mga kwarto roon. Anong meron sa itaas? Private rooms. Nakakalokong ngumiti si Ana. Hindi na nito kailangang i-elaborate kung ano ang ibig sabihin. May nakita yata si Ana na pumasok sa entrance ng bahay na kakilala nito. Tumayo ito. Sandali ha. Tumango si Niana. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Pwedeng gawin scene sa porn film ang lugar. May isang gwapong foreigner na nakipagkilala sa kanya. Kahit natukso siyang sabihin sa lalaki ang kanyang pangalan, ay naisip niya ang sinabi ni Ana. Nginitian niya ang lalaki. Sorry, I'm taken, sabi niya. Okay, nagkibit balikat ito at nagpunta na sa bar. It amazed her and at the same time, ay nawirduhan siya sa lugar. Ano ba tong napasok ko? Ilang minuto nang tapos kumain si Niana nang maisipan niyang lumibot sa bahay. Umakyat siya sa second floor. Out of curiosity ay idinikit niya ang kanyang tenga sa isa sa mga nakasarang pinto roon. Nag-init ang kanyang mga pisngi nang marinig ang kakaibang sound effects na nagmumula sa loob. Nagpalingalinga siya sa pangambang may makakita sa kanya. Isang lalaki lang nakasalubong niya na pawis galing sa third floor. Kinindatan at nginitian siya nito, pero hindi siya nag-react. Pagkaalis ng lalaki, nagmamadaling umakyat siya sa third floor. Maluwang iyon. Parang malaking music room na napapaligiran ng terrace. Punong-puno iyon ng mga sumasayaw na rave music na may dalang glow sticks. Nakabukas sa mga bintana, kaya pumapasok ang hangin dagat, kaya hindi gaanong mainit. Naa-amuse siya dahil malimit ay mineral water ang bitbit ng mga nagsasayaw at hindi beer. Kapag may nakabangga siyang nakipagkilala, otomatikong ngumingiti siya at sinasabi ang mga katagang, I'm taken. Hindi naman siya nagkaproblema. Niana, malakas na tawag sa kanya ni Jen. May bitbit itong isang bote ng mineral water at isang kopita ng alak. Nakita siya nito sa veranda na pasulyap-sulyap sa mga nagkwekwentuhan at naghaharutang couples. Nilapitan siya ng babae at binigay nito sa kanya ang kopita. Margarita, uminom ka muna. Tinanggap iyon ni Niana. Napilitan siyang inumin ang laman niyon kahit ayaw niya. Nakita mo ba si Ana? Maya-maya ay tanong niya. Sigurado nagkita na sila ng boyfriend niya sa ibaba. Don't worry, maya-maya lang ay matatapos na ang dalawang yon. Just relax and enjoy yourself. Nag-alala siya. 30 minutos na silang magkahiwalay ni Ana. Sa bagay,
Ang sabi niya sa kaibigan ay 10:00 sila uuwi. Wala sa sariling sumimsim uli siya ng margarita. Masarap iyon kaya inubos niya na ang laman ng kopita. Pakisabi na lang kay Ana nandito lang ako, okay? Sabi ni Niana kay Jen. Sure, ngiting-ngiting sagot nito. Just relax. Kung may kailangan ka, nandun lang ako. Itinuro nito ang parang wooden bar sa dulo ng open terrace. Tumango si Niana, pero sa loob-loob niya ay mas safe yata siya roon. Ayaw niyang maduwag pero mas mabuti na iyong may mga kasama siya kaysa pagala-gala sa loob ng bahay ng mag-isa. Baka ma-pick up pa siya ng mga lalaki roon. Pwede bang sumama na lang ako sa'yo? Tanong niya. Halatang nagulat si Jen pero agad din itong tumango. Sure, halika, doon tayo. Pwede tayong pumasok pero kailangan sabihin natin kung ano yung pakay natin sa loob. Paliwanag ni Don kay Mark. Nagpark sila sa parking lot ng isang bar and restaurant sa tabi ng highway. May kalahating kilometro ang layo niyo sa beachfront. Hindi naman pwedeng basta lang tayo papasok doon at mag-aaresto. Wala ba kayong kakilalang may bahay roon? Tanong ni Vic sabay lingon kay Warrior. Napatingin din si Don kay Warrior. Nagtaas ng kamay ang lalaki. Pulis ako at mababa lang yung sweldo ko. Hindi ako korap kaya hindi kaya ng bulsa kong bumili ng bahay riyan. Nakangusong sabi nito. Kahit gusto pa ni Jean. Napakamot ng ulo si Mark. Paano ba to? Sandali, biglang sabi ni Warrior. Itanong natin kay Ace. Baka sakaling may bahay siya riyan o may kakilala siyang taga riyan. Naghintay silang apat habang kausap nito si Ace. Nang matapos ang phone call, ay nag-thumbs up si Warrior. We're good to go. Pampunta raw dito si Ace. May bahay nga siya riyan. Bago raw tayo. Walang hiyang yon, hindi man lamang nababanggit sa atin. Mas mabuti sigurong isang sasakyan na lang yung gamitin natin. Yung sayo na lang, Kin, suggest ni Mark. Tumango si Warrior bilang pagsang-ayon. Binalingan siya ni Don. Iradyo mo ang mobile. Ipapick up mo yung kotse natin dyan. Okay lang ba? Tumango naman ang kaibigan na kaisa-isang civilian sa kanila. No problemo. Sige. Tinanguan ni Mark si Don na nagmamadali ng sumunod. Pagkatapos itiningnan siya ni Vic. Na-retrieve mo ba yung camera ball sa bahay ni Ronaldo? Oo, nandoon na sa kotse. Sagot ni Vic. Teka, kukunin ko na. Akman tatalikod ito nang pigilan niya. Bumili na rin tayo ng beer. Props? Nakangiting tanong ni Vic. If you say so. Nagtawanan sila. Sa buong buhay ni Niana ay hindi pa siya nakaramdam ng katulad ng nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Nakatanga siya sa mga nagsasayaw at sa mga gumagalaw ng glow sticks na hawak ng mga nasa loob ng music room. Parang magnified ang pagpa-flash ng ilaw sa loob ng music room at ang awitin ay sumasabay sa dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Hindi niya mapigilang gumalaw at sumayaw sa beat niyon. Napatingin siya kay Jen. Nakakaisang basong margarita pa lang siya ay parang nahihilo na siya. Dati-rati naman ay hindi agad siya tinatamaan sa kahit anong klase ng alak na inumin. Anong inilagay mo sa margarita ko? Naghihinalang tanong niya kay Jen. Mukhang nag-aalinlangan ito na sagutin siya. Sa halip ay tinuon ni Jen ang atensyon sa tinitimpla pa nitong margarita sa isang pitchel habang bahagyang umiindak ang katawan nito. Nagsisimula na mag-init ang kanyang pakiramdam. Hinagip niya ang rattan plate na pinaglalagyan ni Jen ng asin at iba pa. Inalis sa mga laman niyon at ginawang pamaypay sa sarili. Jen, alam kong may nainom akong kakaiba. Margarita lang naman ang nainom ko at alam kong hindi epekto ng margarita tong nararamdaman ko. She wasn't the slightest bit angry. She was feeling very very friendly and quite happy. Napangiti siya. Don't worry, hindi naman ako galit. Ngumiti ng bahagya si Jen. Nispike ko yung ecstasy ng margarita mo. Sorry. Nanlaki ang mga mata ni Niana. Ecstasy? Nakatira ako ng hug drug? Pero hindi talaga niya magawang magalit. Lalo na nang makita niya ang nagsasayaw ng mga glow stick sa ere at nakakaliyong hatid ng pounding music sa kanyang dibdib. Na-imagine niya ang sariling nakikipagsayaw kay Mark. Kung sana ay normal lang ang oras ng trabaho nito at naroon ang binata para mayakap, mahaplos at mahagod ang katawan nito. Pinagbuti ni Niana ang pagpaypay sa sarili. It was hot. She felt hot. Napatingin siya kay Jen nang abutan siya nito ng bote ng mineral water. Agad niyang tinanggap iyon, binuksan at tinungga. Oh shit, iyon palang epekto ng nainom niyang gamot.
Naiinitan siya at parang may hazy glow ang kanyang pakiramdam. She was feeling the urge to rub against someone. Ayaw naman niya makipag-rub sa mga taong naroroon dahil isa lang ang taong gusto niyang i-rub. I want Mark, sigaw ng kanyang isip. Pero unti-unti naman siyang lumalapit sa music room. Gusto niyang sumayaw sa saliw ng dumadagundong na music kasama ng mga nagkikislapang mga ilaw. Gusto niyang magkayakap sila ni Mark. Where are you? Patience. Paalala ni Mark sa sarili habang sinusuyod ng refracting telescope ni Ace ang bahay kung saan ginaganap ang party. Mga kalahating milya lang ang layo ng bahay mula sa kanilang kinaroroonan. Malaki ang lawn na nakapaligid sa labas ng bahay at may gate sa likod. Kung bubuksan ay sa beach na ang labas. Pakiramdam niya ay para siyang stalker na ng boboso. Masakit sa mga mata ang mahaharot na ilaw na nagmumula sa third floor at wala siyang makita sa loob ng mga kwarto sa second floor maliban sa dalawang silid na nakahawi ang kortina at sa magkaparehang dinadala ang paglalaro sa mismong terrace ng bahay. Kung ang mga nakita niya ay indikasyon ng mga nangyayari sa loob ng 10 o higit pang mga kwarto, ipinagdarasal niyang wala sinyana sa mga kwartong iyon. Nag-flash sa isip ni Mark ang imahe ng dalaga na may kasamang ibang lalaki at agad nagtiim ang kanyang mga bagang. Sa unang pagkakataon ay gusto niyang pumatay ng tao. Willingly, ipinilig ni Mark ang kanyang ulo at pilit inaalis sa kanyang isip ang eksenang iyon. Walang mabuting maidudulot ang pagiging sobrang involved niya sa kaso. Ang mahirap, girlfriend niya ang kaso. Punyeta, ayusin mo yung utak mo, Mark. Nakita mo na ba? Tanong ni Warrior mula sa kanyang likuran. Hindi pa. Distracted na sagot ni Mark. Pinadaan niya sa mukha ng bawat taong nakatayo sa terrace sa third floor ang kanyang telescope. Iniisa-isa niya ang mga naroroon hanggang sa wooden booth na nagsisilbing bar. Naniga siya sa kanyang kinauupuan as he zoomed in the lens. Sakalang niya pinakawala ng hiningang kanina pa pala niya pinipigilan. Breath, Mark, sabi niya sa sarili. Nakita ko na siya. Nasa third floor siya, sa tabi ng parang bar. Iniskan niya ang kabuuan ni Niana para masigurong nasa mabuting kalagayan ito at hindi lang siya dinadaya ng kanyang paningin. Nakangiti pa ito habang umiindayog ang katawan sa saliw ng musika. Kampanteng-kampanteng umiinom din ng dalaga ng bottled water. Napalitan ng inis ang kanyang relief. Nag-e-enjoy pa ang Bruhilda. Hindi man lang naisip ang pag-aalala ko at ang perwisyong inihatid niya sa iba. Hindi man lamang niya inisip na para sa kapakanan niya yung ginagawa namin. Mark, pukaw ni Don mula sa kanyang likuran. Anong plano natin ngayon? Nanggigigil na nagtiimbagang siya. Didikdikin ko ang babaeng yon, makikita niya. Para nag-aalinlangan tumaas ang isang kilay ni Vic. Si Anna? Hindi, sagot ni Mark. Si Niana.